Okay, so good afternoon, grade 10. Ayan, last lesson na natin to sa Science 10. And makinig maigi. So last time, last year, inano lang namin to, dinaanan lang namin. Kasi halos pares lang naman din siya nung lesson last time. Okay, so ang lesson natin dito is kung paano dumadami. Or kung paano, tama, nagmo-multiply or nagre-regenerate yung mga DNA natin and RNA natin. Okay, so madidistinguish din dito kung ano ba talaga yung DNA, ano yung RNA. Okay, kasi yung DNA, again, eto siya, isang buo. Okay, kaya nga, ayan no, deoxyribonucleic acid, dalawa. Ito naman, RNA, isang strand lang siya. Okay, so ano naman yan kung isang strand lang tsaka dalawang strand. So, mamaya, mas ma-appreciate natin kasi may codes kasi siya. Okay, may codes kasi siya and mahalaga si RNA, etong single strand na to, kasi diyan nagsisimula yung pag-multiply eh. Diyan nagsisimula yung pag-regenerate diyan sa iisang strand na yan. Mula sa isang strand na yan, dapat pag nag-regenerate siya, maging ganito pa rin siya. Yun ang goal ng RNA. Yun yung goal ng lesson natin for today. Okay? So, sabi dito, just like DNA, RNA is a complex molecule that consists of nucleotides. Pares lang sila ni DNA ng composition. May mga konting pagkakaiba lang. Consists of nucleotides, sugar, a phosphate group, and a nitrogenous base. Kagaya na topic na natin to last time. However, RNA has the sugar ribose, yun yung sugar niya, instead of deoxyribose na nasa DNA. Ano pa sinabi dyan? DNA and RNA contain the same kinds of nitrogenous base except for one. Okay? Except for one daw. Dahil lang basahin ko lang saglit ha. In RNA, thymine is substituted by uracil. RNA is a single strand which is unlike the double-stranded DNA. The role of RNA is to transfer the code genes from the nucleus to the ribosomes, granular structure where protein synthesis takes place. RNA molecules are important in synthesizing protein molecules needed by the cells. Na bibisaya tuloy ako. Sabi dyan, ano daw yung pinagkaiba? Except for one. Ano yung except for one na yon? Thymine is substituted by uracil. Okay, yung thymine daw pinalitan ng uracil. Ano raw yung role ng DNA is to transfer code. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Dapat yung single strand maging double strand ulit. Okay? So paano nangyayari yun? Mahabang proseso. Ayan nga, meron pa sa nucleus, meron pa sa ribosome, part yan ng cell eh. And eto mahalaga, protein synthesis. Ano ulit ang meaning ng protein? Building block of the body. Building block ng organism. Okay? So, yung katawan natin, even yung cells natin, saan buo? Protein. Hindi ka makakabuo ng organism kung walang protein. Types of RNA. Basahin ko muna ulit. Nag-charge yung Apple Pencil eh. The three types of RNA that play important roles in protein synthesis are mRNA, messenger, tRNA, transfer, ribosomal RNA or rRNA. Ano yung madalas na naririnig nyo dyan ngayon? Ano madalas na naririnig nyo dyan? Ewan ko, nanonood kayo balita. Yung mRNA. Diba? Yan yung sa bakuna, sa COVID, may mga types ng iba-iba kasi mga bakuna nga daw, 'di ba? Yung iba mRNA yung gamit, 'di ba? mRNA. Sabi diyan, contains genetic information from the DNA through a process called transcription and carries it into the cytoplasm where it translated by ribosome during the process of translation to produce protein. So ano sinasabi diyan? Si messenger RNA, nandyan daw yung genetic information. Okay? Sunod naman, si transfer RNA. Transport specific amino acids
Amino acids is protein din yan. From the cytoplasm to the ribosome, the amino acids in the ribosome are then joined together in proper order to make amino acid or polypeptide chains. So ano naman sinasabi nito? Kung si mRNA siya yung nagke-carry ng information or genetic codes, si transfer RNA naman, siya nga from the word itself transfer, siya yung nagtatransfer ng genetic codes na meron si mRNA. Okay? Sinisigurado niya, ano yan, no? Sinisigurado niya na yung ribosomes are joined together or yung mga proteins ng protein code is maayos na natatransfer. Okay, ribosomal RNA is the structural component. Ano ba to? Hindi na dapat Apple Pencil. Ribosome is a structural component of ribosome. It helps mRNA and tRNA come together in forming polypeptide chain. Ayan lang si ribosomal. Ano rin ginagawa niya? Tinutulungan niya sa mRNA saka tRNA para makabuo ng polypeptide chain. Process of protein synthesis. Sabi dito, proteins are important organic molecules. Each contains thousands of different proteins. Structure and forms, blah blah blah. Ayan, sabi dyan, structure and form of proteins found in skin, muscle, ligaments are different proteins that regulated body chemistry such as hormones, enzymes, and antibodies. When digested, proteins provide amino acid. Yan nga yung sinabi ko sa inyo kanina. So, amino acid, proteins din yan, galing sa protein. Okay? These amino acids are then used by cells to generate various proteins for cellular activities or for the benefit of other cells. So, ano lang sinabi dito? Pinakita lang yung function ng protein. Para saan ulit yung protein? Yan yung bumubuo sa katawan mo, such as skin, muscle, and ligaments. Or even yung cells mo, protein siya gawa. The process wherein the cells generate proteins is generally divided in two major steps. Una daw ay transcription and translation. Recall that transcription involves DNA being copied into mRNA. And the translation involves, ito ang ganda ng sinabi, DNA being copied into mRNA molecules, and translation involves mRNA being transcribed to generate proteins. Okay, or nagdo-duplicate na siya. Basahin naman natin dito. Ayan na. Transcription is the first step in protein synthesis. This is the process wherein gene coding for a specific protein in DNA is copied into RNA. Yan, DNA is copied into RNA. Ano yung sinabi ko kanina? Di ba nga naghihiwalay sila? Pag naghiwalay sila, dapat masigurado ni RNA na yung genes dun sa DNA parehas pa rin ng nasa kanya. Okay? The process of transcription takes place in nucleus of the cell. DNA is not converted directly into proteins in protein synthesis. The process of transcription preserves the genetic information and prevents DNA from being damaged. Yan ang mahalaga dyan. Preserves the genetic information and prevents DNA from being damaged. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Dapat, pag pag naghiwalay yung DNA, okay, dapat ma-preserve yung genetic code. Okay? Kasi dapat, same lang din yung lumabas. Kung hindi, mag-mutate ka. Buti sana kung maganda yung mutation na mangyayari sa'yo. Paano kung hindi? Paano kung cancer? Diba? So, ganun yung nangyayari. Also, transcription multiplies the number of DNA molecules by making numerous copies of RNA which are used as templates in protein synthesis. Ayan o, used as template in protein synthesis. This enables a single cell to produce large quantities of proteins from genetic information present in its DNA. Pasensya na, nagmamadali kasi talaga ako. Ito naman, transcription na, di ba? May dalawa tayo kanina. Transcription and translation. So, iba naman to. Steps in protein synthesis. Initiation, process of transcription begins when an enzyme called RNA polymerase binds to DNA strand. But binds. The area where the RNA polymerase attaches itself is called the promoter region.
Specific nucleotide sequence determine where the RNA polymerase will start or finish the process. Ayan o, start and finish the process. May ano kasi yan, may simula, tsaka may dulo. Okay, may simula tsaka may dulo yung code. Mamaya, aaralin natin ng konti yung code kasi sasagutan yung activity sa book. Elongation is the process of elongation. The process of elongation, specific proteins called transcription factors unwind the DNA. Pinapahaba. This enables the RNA polymerase to copy a single strand of DNA into a single strand RNA molecule. The messenger RNA or mRNA, the strand that is transcribed is called antisense strand. And the strand blah blah blah. Ano lang to, wala lang to. Ang mahalaga lang dito, humahaba yung DNA. Bakit humahaba? Kasi sinabi rin yung sa book, para mas ma-detach siya, tsaka hindi siya magkabuhol-buhol. Okay? So yung DNA, dumadaan talaga sa process ng elongation, humahaba, para hindi siya magbuhol-buhol. Totoo yun yung nasa biology na topic. Ito ang Termination is the step where the RNA polymerase reaches an area called termination sequence. It releases the mRNA strand and detaches from the DNA. Once the process of transcription is over, newly generated mRNA migrates from nucleus into the cytoplasm for translation. Okay? So, ano raw yung nangyari dyan? Again, sinabi ko kanina, yung sequence ng mRNA or ng RNA may simula at pagtatapos. Okay? Pag dumaan na siya dun sa pagtatapos ng code, madedetach na siya. Termination phase na. Okay? Ibig sabihin nun, maybe nakopy niya na talaga or kompleto na yung code na kinakailangan niya. Next. Ito hindi sasagutan na. Translation. So, nandito na tayo sa second major steps. Okay. Translation is the process wherein protein synthesis ends through the process of translation. In this process, mRNA generated must be translated to produce a protein. Okay, so ano yung sinabi dyan? Yung nakuha mo kanina sa transcription na code, dapat makabuo ka ng protein or ng bagong DNA, diba? The ribosomes, mRNA, and tRNA work together in the process of translation. In the process of translation, mRNA molecules attach blah 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 ribosome large unit. I-discuss din natin to eh. Okay? Ribosome, eto, tama. Ito yung topic natin mamaya. Okay? So, ayan, tingnan nyo maigi. Ayan, ha? So, ito yung genetic code or yung mRNA. Tama? Ayun yung mRNA. So, dyan mo makukuha yung andyan yung codon. Ano ba yung codon, sir? Yung code kasi group into 3. Ayun, no? 3 sila. Ano tawag doon? Codon. Okay? Ano man yung anti-codon? Yan yung ano niya, yan yung tawag dito. Yan yung ka-counterpart niya. Mamaya didiscuss pa natin yan. Okay? Ito naman yung genetic code. Ano meron dito sa genetic code na to? Dito mo malalaman kung ano yung amino acid na napoproduce niya or kinakailangan niya. Yung mga yan, yung leucine, amino acid lahat yan eh. Okay? Amino acid lahat yan. And then ito siya, essential tsaka non-essential. Pag sinabing essential, kinakailangan base sa pagkakatanda ko pero pwede nyo rin namang basahin dito sa book. Sabi sa essential, kinakailangan eh, diba? Bakit kinakailangan? Kasi wala nito sa body natin. Okay, yung body natin hindi nagpo-produce ng ganitong certain amino acid. Kaya tinawag siyang essential. Non-essential kasi meron sa body.
nagpo-produce naman yung body natin nun eh, kaya non-essential yung tawag nila. Okay, next. Balik tayo dito. So, yan. Mamaya, dun sa activity, papakita ko sa inyo. Okay? And then, ito yung mga, alam nyo, akala ko, joke-joke lang tong mga shapes na to. Okay? Akala ko joke-joke lang yung mga shapes na yan. Yung pala, ano talaga, may ibig sabihin pala talaga. Okay? So, yung counterpart ng A, U. Counterpart ng C, G. Counterpart ng C, G. Counterpart ng A, U. A, U. A, U. C, G. C, G. G, C. A, U. G, C. T, A. May ganun pala. Okay? Akala ko kung drawing lang ng kung ano-anong shape, sila talaga yung magkaka-counterpart. Ito pa, tingnan nyo ha. Ay, ano yung nabuo dito? U, sa mRNA tayo ha. U, G, C. Okay, U, G, ay G pala to. U, G, G. Okay, ngayon, aalamin mo yung protein niya or amino acid niya. U, G, G. Titingin ka dito. U, G, G. So, eto tayo. Tryptophan. Tama ba? Ayun, tryptophan. Next. U. Tatlong U. U. Phenylalanine. Ayan. Next. GGC. C. Glycine. UCA. Serine. May mga ano dito, may mga stop. Pag napunta ka dyan, ibig sabihin, stop na yung coding. Okay? Yung ibig sabihin nun. Yung iba naman, eto, kadalasan, start ng coding. Okay? Pero syempre, depende sa maibibigay na problem. Diba? So, ayan yon to show corresponds, blah, blah, blah. Ito yung drawing kanina dun sa video sa YouTube. Simulan na natin. Ito, sasagutan. Okay? Sasagutan sa libro. Pati to sasagutan. Okay? Hindi ko ata nasulat sa module nyo, pero sasagutan yan. Pag walang sagot yan, ibig sabihin, hindi ka nanood ng video. Okay? So, paano yan? Ang sasagutan mo dyan is yung anticodon. Tsaka, amino acid. Yung amino acid na discuss na natin, diba? Napakadali nung nasa taas. May example din naman dito. Yung anticodon, madali lang. Titingin ka lang dito sa mRNA. U. Ano yung counterpart ni U? Dahil lang, baka magkamali pa ako. Counterpart ni U, A. Kaya dapat ito A. Ayan, tama. Counterpart ni C. Titingin kasi dito sa mRNA. Counterpart ni C, G. Kaya ito ay G. Counterpart ni A, baliktaran lang yan, U. Counterpart ni G, C. Counterpart ni G, C. Counterpart ni U, A. Baliktaran lang yun eh. Yun lang naman yung mga letters dyan. Okay? Ito lang yung titingnan mo. Okay? Diba? Dito ka unang titingin sa mRNA. And then titingnan mo yung counterpart niya. Diba? May sagot ba dito na? Ganun lang kadali. Diba? Double check pa nga natin. Eto. Titingin ka sa mRNA. Counterpart ni U, A. Ayun, tama A. Counterpart ni A, kagaya lang nung kanina, U. Anuhan lang. Yung amino acids, yung tinuro ko kanina. Dito ka naman titingin. Sa mRNA, dito ka titingin. UCA. Hanapin natin si UCA. UCA. Serine. Ay, hindi. UCA. Serine din naman lahat eh. UCA, serine. Ayan.
Hindi ka dito titingin sa anticodon sa mRNA ka titingin. Okay? So yun lang, hindi naman kasi tong topic na to. Pero at least alam niyo yung may nakuha niyo yung basic ng translation ng mRNA. Mahalaga kasi talaga siya. Nakalimutan ko pala, hindi ko napapanood sa inyo yung video. Pero sa susunod na lang, yung video ng cloning, maghanap kayo sa YouTube ng video ng cloning ng aso, ginagawa na siya sa Korea. Okay? So, yun lang. Maraming salamat, grade 10, and God bless.